pabor sa mga Pilipino, pabor sa mga mamamahayag, pabor sa lahat ng nakakaintindi. Yung ginawa ng ombudsman ngayon na payagan na magkaroon ng access ang mamamayan sa public document na SALN, Statement of Asset and Liabilities, na matagal pong pinagtakpan ng nakaraang administrasyon at nakaraang ombudsman. Ngayon po, naniniwala si Ombudsman Remulla na hindi ito dapat tinatago. So, ang Statement of Asset and Liabilities ng maraming mga opisalis ng gobyerno, ito na yung pagkakataon. Malalaman natin kung sino ang nagpayaman, sino ang nagpasarap sa buhay sa kanilang panunungkulan sa gobyerno. Ang sakop po ng ating ombudsman ngayon ay ang Office of the President, Vice President, mga local executive, from governor hanggang sa barangay chairman. Tapos yun pong ilang parte ng executive department, especially ang mga government owning control corporation. At yun pong, mahalaga ito, yung mga institutional body. Katulad ng COMELEC chairman, mga commissioner, chairman ng COA, commissioner, chairman ng Civil Service Commission at mga commissioner at iba pang constitutional body. Yan ay sakop ng ombudsman. So doon natin makukuha ang opisyal na record kung nag-file at magkaano ba ang asset taon-taon ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Yung kasing congressman at mga senador doon sa sekretary. Sa sekretary ng Kongreso, sekretary ng Senado, doon sila magpapile ng SALN at sila ang may hawak nun. Dapat ilabas din. Hindi sakop ng ombudsman yan eh. Ang mga cabinet secretary, ang alam ko, sa Malacanang din sila magpapile ng kanilang SALN. Okay? Yan po. So, napakahalaga niyan. Ang SALN, Statement of Asset and Liabilities, ang basihan kung ang isang government official, elected, appointed, career o anumang posisyon, meron sila. Malalaman kung sila ay nagsamantala, nagpayaman sa kanilang posisyon. Ayun po ang mahalaga doon. Kasi kung ang yaman mo ngayon, hindi gaanong kalaki, tapos sa susunod na taon, sa SALN, biglang lumaki, abay may problema ka. Pwede ka nang imbestigahan. Bakit bigla kang yumaman? Ay malit lang ang sweldo ng nasa gobyerno. Yan po ang maliwanag dyan. Okay? Yan ay sa mga government official. Ang pribadong sektor, abay wala tayong magagawa dyan. Ang BIR na ang bahala dyan. So ito yung isang hakbang na ginawa ng ombudsman na unang-unang desisyon, nagpalabas ka agad ng memorandum, okay na okay ito. Suportahan natin. Maliban po dyan, sunod-sunod na ho kasi. Ang isa pang magandang ginawa ng ombudsman ngayon, open siya sa public, sa magitan po ng media. Magkakaroon ng regular na press conference, magkakaroon ng regular na open forum sa pagitan ng media at ng ombudsman para ma-update ang mamamayan kung ano ang mga naipile na kaso, ano ang under investigation, at ano ang ginagawa ng ombudsman. Yun ang maganda. Sa nakaraang mga taon, naku, hindi humahagilap yung ombudsman Martires. Galit pa pag ini-interview, nananakot pa pag ini-interview. Wala tayong gaanong naririnig sa kanya. Yung ombudsman ni dating Pangulong Duterte na natapos ng term noong July. Kaya nga inilagay na dyan si dating sekretary, ngayon ombudsman Remulla. Kasi ang public office, para maniwala yung public office is public trust, wala dapat tinatago. Kasi nasa saligang batas yun. Yung public office is public trust. So paano magkakaroon ng tiwala ang publiko kung hindi kayo nagsasalita at tinatago nyo ang mga nangyayari? So yun yung ayaw ngayon ni Ombudsman Remulla. Gusto niya i-open. Alam ba niyo, ang isa pang maganda, binitbit din nila ni Ombudsman Remulla si Assistant Secretary Asek Clavano. Si Miko, yung madalas na interview ko sa television dati. Yung Assistant Secretary ng DOJ at spokesperson, dinala niya para makasama niya sa Ombudsman. Abogado po yun. So makakatulong yun sa pagbibigay ng mga updated report kung anong ginagawa ng Ombudsman sa kanilang pag-evaluate, pagpapile ng kaso sa Sandigang Bayan against government official na corrupt. Kasi sakop po ng ombudsman lahat. Dapat
senador, congressman, mga taga-executive department, mga GOCC, at mga local executive, sakop po yan. Pwedeng imbestigahan ng ombudsman kahit walang komplena, ganong kalawak ang kanilang kapangyarihan. Kaya sa tingin ko, kahit na ayaw ng mga ibang grupo, alam niyo kung sino, dito kay Remulla, ito ho yung tamang-tama na opisyal na ginawang ombudsman. Unang araw pa lang ng kanyang pag-upo, ilang araw pa lang, mayroon na hong kaagad-agad na accomplishment. Yung paglalabas ng salin, pag-open sa media ng kaganapan, at pag-i-evaluate ng mga kaso. Katulad nga yung nauna sinabi ko, pinarecall niya, pinababawi niya yung naunang pinailang kaso doon sa issue ng Parmali na involved ang overprice ng Duterte administration sa pagtugon sa COVID-19 noong mga panahong yon. Pinababalik para reviewin kasi nakikita niyang malaking pera ito. Bilyon ang pera involved dyan. So kailangan dyan ay plunder ang i-file na kaso, hindi pang karaniwang kaso. So pinare-recall para i-evaluate, aralin mabuti at pagtibayin ang mas malakas na kaso. Case build-up, yan po yung dala-dala. Pag sinabing case build-up, palalakasin, siguradong may ebidensya, hindi pwede yung makapag-file lang. Yung may file lang kahit walang ebidensya, madidismiss. Hindi. Case build-up, palakasin ang ebidensya, palakasin yung kaso bago i-file. Kaya ho pinare-review. Kaya yung mga sangkot sa overprice, anomalya ng bilyon-bilyon dyan sa COVID issue, sa mga medicine, face mask at iba pa, may paglalagyan kayo rito. Matindi po itong galaw na ito. At sabi ni Ombudsman, walang politika rito, walang personalan, lahat dokumento, lahat issue, lahat ebidensya ang pagbabasihan. Kahit na anong partido, kahit pa sino. Dahil yung mukhang yan ang utos ng Pangulo. Kaya nga siya ang pinili na Ombudsman. Walang sasantuhin kahit sino. Iiyak talaga ang tatamaan. Iiyak talaga dito ang mga kurap. Iiyak talaga ang mga kaalyado ng mga abusado sa nakaraang panahon. Ayan. Ayan ang importante. Okay? So, abangan po ninyo. Dito lang ho sa Quezon City, ang office ng Ombudsman. Yan ho sa... Ngayon, ang pangalan ng street na yan ay Senador Miriam Defensor Santiago Abinyo. Ayan. Yan po yung address nila, yung street nila dito sa Quezon Avenue, malapit sa Quezon City Circle. Nasa pagitan lang ito ng Quezon City Circle at ng EDSA, Quezon Avenue. Malapit lang ho sa Trinoma actually. Malapit lang ho dito sa dinidevelop na North Avenue. Ayan ho, napakadali ng puntahan kahit saan kayo manggaling. Kaya po ito binabanggit kasi yung mga taga-probinsya o nasa abroad, hindi nyo alam yung ombudsman, akala nyo sa Manila, hindi po, nandito sa Quezon City. Malapit sa EDSA, malapit sa Quezon City Circle, along Quezon Avenue, yung Senador Miriam Defensor Santiago, yung nagko-cross ng Quezon Avenue, doon sa may tunnel. Ayun po yun. Naku, dyan na kayo magpunta ngayon. Pag meron kayong nakitang barangay chairman hanggang gobernador, congressman o senador na involved sa korupsyon, magpunta na kayo at kayo po i-entertain ng Office of the Ombudsman.